sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpapasa ng Espiritu Santo na wain sa kanyang lahat. At sumayin niyo. Sa magandang gabi po sa kanilang lahat. Happy. Tayo po ngayon dahil nasa ikapitong araw ng ating pagdodobena, pag-binaryo sa ating o sa karangalan ng ating mahal na Birheng Maria sa pag-aakyat sa kanya sa langit at ni San Tarcisio, patron ng mga sakristan. At ngayong araw po ito ay sinimulan namin ang Luzon Carmelite Parish Pastors and Lay Collaborators Gathering o Regional Gathering. At ito po ay pagtitipon upang pag-usapan ang kalagayan at kung paano pa namin mapapabuti sa kayo ang paglilingkod sa mga parokya na pinamamahalaan ng mga Carmelita. Dahil dito, mga kapatid, namili natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat tumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nagawa ang mga kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mga Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at pangalan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawa tayo, makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagpapalit tayo sa buhay ng Panginoon. Amen. Panginoon, kawa. Panginoon, kaawaan naman. Kristo, kawa. Kristo, kaawaan naman. Panginoon, kawa. Panginoon, kaawaan naman. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dilingan mo ang iyong gamang alipin at bukod mong pinagpala upang maging tunay ng iyong anak na sumila na nalagyat ngayon sa langit sa Kanya. Bilang tugon sa Kanyang pagdalangin, kaming mga tinubos mo ay marapamin mong itampok sa langit sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy. Nagpatuloy si Moises sa pagsasalita sa mga Israelita. Ang sabi niya, ako'y 120 taon na ngayon at hindi na ako makakagawa tulad ng dati. Bukod dito, sinabi sa akin ng Panginoon na hindi ninyo ako makakasama sa ibang lugar. Siya mismo ang nanguna sa inyo sa pamamagitan ng Moses. Bubuksain ng Panginoon ang mga bansang daraanan ninyo upang makasa inyo ang lupain nila. Tulad ng ginawa niya sa mga Amoreo na sina Sihon at Og at ang kanilang kahantan. Sila ipapagihap niya sa inyo at gagawin naman ninyo sa kanila ang sinabi ko sa inyo. Magpakatakot kayo, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, pagkat sasamahan kayo ng Panginoon. Hindi niya kayo pababayaan. Pinatawag ni Moises si Josue sa harapan ng kabulungan ng Israel at sinabi ang ganito, magpakalakas ka at magpakatapang, pagkat ikaw ang mangunguna sa Israel sa pagsakop ng lupain pinangako ng Panginoon sa ating
ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bayang hirang na poong Diyos ay daan ka sa kanyang lubos. Bayang hirang ng poong Diyos ay daan sa kanyang lubos. Ang ngalan ng poon ay aking pupurihin at inyong itutugon. Dakila ang Diyos namin, siya ang bagong magnilikha, walang kapintasan ng lahat ng gawa. Bayang hirang ng poong Diyos ay daan sa kanyang lubos. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong nyo sa inyong ama at ilalahad sa inyo. Gayon din sa matatanda at kanilang sasaysay. Bayang hirang ng poong Diyos ay daan sa kanyang lubos. Nang hatiin ng Diyos kung pagkalupaan at pagbuburin ang mga bayan at nangitagda niya ang mga manggahan na sa isip na niya ang Israel ng kanyang bayan. Bayang hirang ng poong Diyos ay daan sa kanyang lubos. Pagkat ito ang bayan ng kanyang tinira, si Jacob na natin maging kanya lamang. Tanging ang poon at umatubay at wala na ba Diyos na naiuwakan. Bayang hirang ng poong Diyos ay daan sa kanyang lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga sandaling yun, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, "Sino po ang nakakakita sa kaharian ng langit?" Inawa ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, "Tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulat sa mga bata, hindi kayo mapigilan sa mga pinakaharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakahaba ng gaya ng bata nito ay siyang pinakadakila sa mga pinakaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang bata na ito dahil sa akin ay ako ang pinatanggap. Ingatan ninyo na huwag humakit ang isa sa maliliit ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay lagi na sa harapan ng aking Ama. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang tao may 100 tuba kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iwan ang 99 na nanginginain sa kabulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasuntukan niya ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa siya na hindi naligaw.
Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong Ama sa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka aming Panginoong Yesu Cristo. Pinanggit po ni Father Willie na sa araw na ito ay unang araw ng Luzon Pastors and Lay Collaborators Regional Gathering of 2025. Nauna na po ang Visayas at Mindanao last June. Ito po ay isang gathering o pagtatagpo ng mga parish priests, assistant parish priests, and lay collaborators, mga PPC leaders natin, at mga lay workers na nagtatrabaho sa mga parokya na pinamuna ng mga Carmelites. All over the Philippines, meron po tayong 13 na parokya. At dito sa Luzon, meron tayo dito sa Navaliches, may 2, sa Cubao, may 1, sa Bataan, meron tayo sa Cabanatuan, at sa Isabela. Kaya nandito po ang ating mga pastors, vicar pastors, at also mga leaders natin sa mga parokya. At ito ay katawag ng pagpahaginan, gustahan kung ang ating mga lay leaders ay masaya ba na kasama ang mga Carmelite priests and Carmelite assistant pastors. Kayo ba ay masaya? How about the Carmelite priests? Sila din ba ay masaya? So far naman sa sharing, sa pagpapaginan, ngayong araw na ito, lalo ng tinaumaga, may mga nagpahayag na masaya. And in fact, may nagsasabi na gustong i-retain yung mga parish priests for the activity of the programs. Ang sagot ko lang, maaaring retain, maaaring may iba. Depende sa kasagutan ng mga tao, kasagutan ninyo, at depende din sa pangailangan ng Carmelites at sa tingin ng nasa punuan saan sila mas magkapaglikod at saan sila mas kailangan. So particular dito sa San Isidro, we are very happy na meron na po tayong isang Carmelite na pare, di ba? Sino yun? Si Father Manny. So for us, it is an affirmation na the Carmelite way of life is inspiring people. At sa pagkakaalam ko, meron din tayo isang seminaries na ngayon, nasa Diocese of Balices. Sino? Yes, so it's very inspiring na may mga pumasok sa seminaryo, pag-ikot bilang mga pari. At tinanong ako na, how about mga sisters? Meron na bang pumasok pa sa kwento? Parang wala pa. Sabi ko, magkala si Jen na yun. So, sinabi ko, bilang taon siya, qualified, very qualified. Sabi niya, magugulat ako na tao. Well, ganyan naman talaga. Minsan nagugulat tayo sa mga pangyayari ng ating buhay. You never know. Pag tayo ay tinawag ng Panginoon. So, we are called in different ways. Hindi lang naman pagiging pari, pagiging madre. But in whatever capacity we can serve the Lord sa ating parokya bilang mga
ministers, bilang mga sakristan, lectors, commentators, choir, lahat. So we can serve the Lord. Importante, ang ating paglilingkod ay galing sa ating puso, at ito ay hindi para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon. Mga kapatid, sa ating mga pagbasa ngayon, ito ay nag-aalok ng isang makapangyarihan mensahe ng katapangan, kababaan loob, at hindi natitinag ang pag-ibig ng Diyos. Sa ating unang pagbasa mula sa Deuteronomy, makikita natin si Moises, isang pinuno na malapit na matapos ang kanyang paglalakbay sa lupa. Pinagkatiwala ang pamumuno ng Israel kay Joshua. Si Moses, sa kabila ng kanyang edad at pagod, ay hindi pinagkatinan. Siya ay nagdalaman ng lakas ng loob at pananampalataya. Ito ay nagpapalala kay Joshua at sa atin na ang Panginoon ay nasa atin at hindi tayo mapabayaan. So sa akin dito sa ating pagbasa, si Moises ay 121 years. Nahirapan na siyang lumakad. Pero alam natin kung ano ang role ni Moises. Siya ang nag-guide, siya ang pagkalabas ng kanyang bayan sa pagkaibig ng Egypto. Kaya si Moises ay isang larawan, isang pinuno na naglingkod sa Diyos hanggang sa kanyang huling hininga. Kaya nagulugod na siya. Talagang siya ay naglingkod sa Panginoon. Kaya huwag tayo matakot o masigla dahil sa mga kahirapan ng buhay. At sa ating salmong tugunan, ito rin ay sumasalamin sa dagdag nito na nagpapahayag ng kadakilaan at katapatan ng Diyos. Siya ang bato. Ang kanyang mga gawa ay sakdal at ang lahat ng kanyang mga daan ay makatarunan. Isang tapat na Diyos ang aming Diyos. At siya ay kasama natin sa lahat ng ating mga gawain, lahat ng ating mga hangarin sa buhay. At sa ating banal na Ebanghelyo mula kay San Mateo, itinuro sa atin ni Jesus ang tungkol sa pagpakumbaba at kahalagahan ng pagtanggap sa maliliit na bata. Nagtatalo ang mga alagad kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Si Jesus, sa kanyang karunungan, ay tumawag ng isang bata at ilagay sa kanilang gitna na nagsasabi, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magbago at maging katulad ng maliliit na bata, hindi kayo makapasok sa kaharian ng langit." Ito ay isang malalim na aral para sa ating lahat, lalo na sa mga nasa posisyon ng pamumuno. Dapat nating lapitan ang ating ministeryo na may pagpakumbaba, na kinikilala na tayo lahat ay mga anak ng Diyos at ang tunay na kadakilaan ay nasa paglilingkod sa iba. Binigyan ni Jesus ang kalagahan ng bawat individual. O gaano man kaliit, kung hindi gaano mahalaga sa talagtaga ng nawawalang tupa, siya ang nagtanong, "Ano sa palagay ninyo? Kung ang isang tao ay may nagmamayari ng 100 tupa at ang isa sa kanila ay gumana, hindi ba niya iiwan ang siyang napunsyang sa mga burol at hanapin ng isang naligaw?" Ang talinghagan ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat tao ay mahalaga sa mata ng Diyos at dapat tayong gumawa ng paraan upang hanapin ang mga naliligaw.
Yaw mga nasa gilid, yaw mga kailangan ng ating pagmamahal at kabayan. Kaya sa pagsisimula na Luzon, pastors and lay collaborators general o regional gathering, tayo mga participants nito, pagnilaya natin ang mga pagbasa nito at hayaan sila kumabay sa ating mga talakayan, ating mga panalangin at ating mga aksyon. Maging inspirasyon natin ang katapatan ni Moises, ang katapatan ng Diyos at ang kababaang loob ng isang bata. Alalahanin natin na tayo ay tinawag upang maging pastol ng kawan ng Diyos. Hanapin ang mga nawawala at tanggapin ang lahat sa mapagmahal na yakap ng ating simbahan. So this is our invitation na tutuloy tayo na patuloy ang ating paglilingkod sa Diyos, patuloy ang ating paglilingkod sa simbahan. Kung naman ang ating mga gawain, ito ay para sa Diyos at para sa inang simbahan. Nawa pagpalain tayo ng Diyos at ang mahalin ng Birhen Maria at ni San Isidro at ng lahat ng mga banal. At sa ating mga rebusyon, tayo ay pagpunyagi sa ating paglilingkod sa bayan ng Diyos at sa inang simbahan. Manalangin tayo sa Ama upang gawin niya tayo karapat-dapat na maging mga mamahalan na ating itutugon. Punoy nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang simbahan ay maging epektibong instrumento sa pagpapalalim ng pananampalataya ng mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga lider ng gobyerno naway magpakita ng malalim na pagkalinga sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan ng mga bata at upang ang mga kaliliit na ito ay maging ligtas sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga magulang naway mamalaki na mabuti ang kanilang mga anak ayon sa pinakamalagahang kuran at mabigyan sila ng tamang paghuhubog at edukasyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at yaong mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway mapanaang ang kalinga at kasyaman ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga imaw naway walang bahid ng kasalanan na makabalik sa tahanan ng Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na sumasampalataya sa iyo. Ipagkaloob mo sa amin ang kababaang mo ng isang bata sapagkat sa mga tulad nila ang kaharian ng langit. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Amen.
ng pangalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, kami lumala ng mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya kami natin sa puso na maging ito. Tinawakan niya ang pinapay. Pinasalamatan niya. Kaya ni ating ngayon, inabot sa kanyang mga lagay na sila. Tanggapin niyo natin ito at kanin. Ito ang aming katawan. Ihahalo para sa iyo. Kaya hindi naman matapos na ang punan. Tinawakan niya ang alis. Uwigan niya ang pinasalamatan. Igabot niya ang alis sa kanyang mga lagay na sila. Tanggapin niyo lahat ito at inuwi. Ito ang alis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang. Ang aking dugo ay kukulos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Pag-uwi natin ang misteryo ng kanyang kalagayan. Iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanin sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong kalaman na tumayo sa namin upang magtulog sa iyo. Sinasama namin kami nagsasalo-salo sa katawan ng Panginoon Kristo ay mapupunod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalan namin mo ang simbahan na namin sa buhay dito. Kung sino kami sa pag-ibig. Kaysa niliyo na ang Papa, yung namin ng Isko, at ang tanawang pagkakas. Alalahanin mo ito ang kapatid namin ng Pinay, na nagpapasama sa kanyang buhay, kaya din ang lahat ng mga pamana. Gawa mo sila patuloyin sa iyong kaliwangan. Gawa na ang pinapati ng lahat, kung makasalo sa buhay ng walang kaysa ng mahal ko yung magigay ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga kanan, na nabuhay dito sa ibig ng kalugubog sa iyo. Ipag-iwan mo ang aming pagpupuri sa kararanan mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos na makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan ng hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang order ng Diyos, ito ang nakaalis sa mga kasalanan sa lutan. Mapalad ang may nanilaman sa kanyang tingin. Panginoon, hindi ako malalakas na ituloy sa iyo. Ngunit sa isang sagab na may kailangan na ako. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make... Dalangin tayo. Ang naming mapagmahal na pakinabang namin sa piling
Isining na banal, ay malulog nawa sa amin ang kaligtasan at magtanghal sa amin sa maligning na iyong katapatan sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan po ng ating minamahal na Pura Paroko, Father Manuel Valeria Ocar, at sa ating katuwang kapatid, Father Marjo Calori Ocar, lubos po tayo nagpapasalamat sa ating nagbigay ng pamilya para po sa gabi nito sa ikapitong gabi ng ordinaryo sa karangalan ng mga Birhen, sa ikagagay sa langit at isang Tarsisyo. Papasalamat tayo sa Pride Provincial ng ating Philippine Carmelite Province of St. Titus Branch ng Father Rico, Panama, Ponce, Ocar. We'll be to exercise sa ating isa, ang Briar ng St. John of the Cross Community, Father Rico, Bangkira, Ocar. Welcome po sa ating mga kapatid mula sa iba't ibang parokya at pamamahalaan ng Carmelite dito po sa Luzon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin kayo. at pagpalain kayo ng mapangyarihan Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa po ang ating manalangisa, mayo kayo sa kapayapaan ni